At ngayon sa ating pangunahing balita, naniniwala po si Pangulong Marcos Jr. na tila bababala raw ang kontrobersya tungkol sa 2025 national budget para daw patumbahin ang gobyerno at ituloy ang destabilisasyon. Ayon po sa Pangulong Jr., ito raw po'y bahagi ng planong destabilisasyon sa pamahalaan ang sinasabing paghahain daw po ng petisyon sa Supreme Court para ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Aminado po si Marcos Jr. na wala silang contingency plan sakali pong katiga ng Supreme Court ang petisyon ng dating niyang Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Wala daw po silang contingency plan o wala siyang alam. Wala daw contingency plan. Hindi mo naman kailangan ng contingency plan dyan eh. Ang kailangan mo dyan, alamin mo kung ano yung batas. Kapag nagpatupad ng TRO, ang Supreme Court, ang susundin yung budget ay yung nakaraan na budget. Wala daw contingency plan ay baka walang alam. Pero kumpiyansa ang Pangulo na wala silang nilabag na batas. Siya daw po ang nagbasa mismo ng 4,000 pahina ng naturang General Appropriations Act. Pero hindi niya raw po makita ang tinutukoy na mga blank items. Sinabi na po noon ni Marcos Jr. na nagsisinungaling si dating Pangulong Duterte matapos niyang sabihing invalid ang 2025 budget dahil nga po sa umano'y mga blankong items. Samantala, gusto namang makipagpulong ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay US President Donald Trump para talakayin ang ilang mahahalagang issue. Ayon po sa Pangulo, gusto niyang linawin kay Trump ang tungkol sa ipinahinto nitong disbursement ng mga foreign aid o ayuda. Gusto rin niyang pag-usapan ang tungkol sa immigration policy nito, pati ang tungkol sa kooperasyon ng Pilipinas at Amerika. Hindi ka nahiya niyan na Bobong Marcos. Yun daw, pinahinto po kasi ni Donald Trump yun eh. Yung aid. O, di ba? Pag nga natin President Donald Trump para talakayin ang ilang mahahalagang issue. Ayon po sa Pangulo, gusto niyang linawin kay Trump ang tungkol sa ipinahinto nitong disbursement ng mga foreign aid o ayuda. Oh. Hanggang sa Amerika po, ang iniiyak po ni Bobong Marcos, yung ayuda. Kasi yung Amerika meron po foreign aid yan eh. Nagbibigay po ng mga pampalubag loob sa mga ginagamit nilang bansa. Ngayon, kakausapin na, pang-5 na po niyang pagpunta sa Amerika yan. Kasi excited po si Bobong Marcos pumunta ng Amerika. Kasi nga yung mga nagdaang mga panahon, hindi siya pwedeng pumunta ng Amerika. O di umano, huliin siya dyan. Ngayon, dahil nga meron siya tinatawag na, anong tawag doon? Yung hindi ka pwedeng i-demanda ganon. O, yun. Meron siyang ganon. Kaya punta na siya ng Amerika, hindi siya pwedeng huliin. O. Ano bang pangalan nun? Yung immunity. O. Meron daw immunity si Bobong Marcos. Ngayon, lipad na lipad. Punta Amerika. Mamaya, punta na naman Amerika. Mamaya, punta na naman Amerika. Pinagtatawanan na po siya ng presidente ng Amerika. Oh, yung ano daw, foreign aid, yung ayuda daw para sa Pilipinas. Bakit pinahinto ng Amerika? Oh, di ba? Trump, why you stop sending us the foreign aid? Why? We need the foreign aid. This is nice corruption. Mga ka-reaksyon, ganyan po ang ginagawa ni Bobong Marcos. Pupunta siya doon, gagano siya kay Trump. Where is my foreign aid? Why did you stop sending us foreign aid? Gagano siya, ha? Alright, reaction TV Bills, nagbawalik reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ng mga reaction na mantagin ninyo, 10 milyon daw ang dumating sa EDSA. 10 milyon daw ang dumating doon sa kanilang meeting place. Hindi 10 milyon, 10 lamang. Ito po, pakinggan po natin ha. Oy, tambalos-los! Tingnan mo yung mga tuta mo, yung mga lipores mo, oy! Bangag! Ano po yan? Utos mo ba to, bangag? Utos mo to? Oy, tamba, utos mo ba to?
Hindi. O bakit sila pumunta dito? Impeach, impeach, mantagin po ninyo magkakasama. Akbayan, bayan muna. Magdalo, putang ina. Di ba mga ano kayo? Mga sundalong tuwalya at saka sundalong mga magdalo po, nandiyan mga magdalo. Kasama nila mga NPA. Ay, hindi NPA. Oh, sorry naman. Kasama po nila yung mga makabayad black. Oo, bayad muna, bayad. Tuloy natin. Nagtipon-tipon dito malapit sa EDSA People Power Monument ang mga grupong sumusuporta sa mga reklamo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa bilang ng mga organizers, nasa 10,000 itong mga dumalo sa rally. O, 10,000 daw. Gawin mo ng 100,000. O, 200,000. Oy, pagitawag nga si Saba. O, si Leila de Lima. Tatawagin ko. Hello, Leila. Si ano po? Reaction TV PH. Oh, hindi po ito si Junel. Hindi. Si Reaction TV PH. Akala ko ba majority kayo? Akala ko ba mga minority kami? Bakit 10,000 lang? Palagay ko, dinoble pa nila eh. Wala pang 1,000 to eh. O sige, kaya natin, 10,000. O ano? Busy ka. May session kayo, Diyos Edsa. Okay, bye-bye. Mga ka-reaksyon, tingnan po ninyo, nakakaawa sila. Sa estimate ng pulisya, nasa higit 1,000 ang dumalo at impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa bilang ng mga organizers, nasa 10,000 itong mga dumalo sa rally. Pero sa estimate ng pulisya, nasa higit 1,000 ang dumalo as of 11 a.m. 4,000 lang daw po. Ang pinagkakala nila 10,000. Madam Reporter, gawin mo ng 100,000. Sige, kasado na yan. Todo na, 100,000. Ang malinaw na nakikita natin, naokupa ng mga rallyista itong sidewalk at 2 lanes ng malaking bahagi ng White Plains Avenue. Kasama sa mga nag-rally ang grupong Akbayan, Magdalo at mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Karamihan sa kanila ay nakasuot ng kulay puti at may mga dalang placards at banners na nananawagang patalsikin ang bise dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Nauna nang itinanggi ni Duterte ang naturang aligasyon. Mag-aalas 10 ng umaga nang magmarcha ang iba't ibang grupo papunta rito sa entablado malapit sa People Power Monument. Magkano kaya ang bayad kada ulo, no? Magkano po kaya? Pakitanong mo ako magkano ang bayad sa kanila? Nagdaos muna ng isang misa na sinundan ng programa. Mantagin mo yan, nagmisa pa daw. Yung mga paring adik na ngayon, hindi na adik. Ang panawagan nila sa Kamara, aksyonan na ang 3 impeachment complaints laban kay Duterte na Disyembre pa inihain sa Kamara, lalo't 1 linggo na lang bago mag-break ang Kongreso. Samantala, mahigpit ang seguridad dito, daan-daang pulis ang nakadeploy na may mga dalang shield. Katulong din nila sa pag-aayos ng trapiko at ng ang mga personnel ng MMDA at QC government. Tinatayang hanggang alas 12 ng tanghali itong pagkilos na isinasagawa rito ngayong umaga. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Ay. Tawagan mo kasi mga tamalaw sa ba? Hello, Leila de Lima. Ngayon, tapos na ako. Kala ko ba majority kayo? Ba't hindi pa umabot ng 10,000? 4,000 lang tayo eh. Anong gagawin natin ngayon? Magtatawag pa tayo? Mga kababayan, lahat daw po ng Pilipino pumunta doon. Yung mga Pilipino likuwang utak. Yung mga reaction, tuloy natin ang ating reaction video ha. Yung pong hindi pa nakakapag-subscribe, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe. Ayan po mga reaction at i-like ang bawat video natin. Share ang ating video. Share.
share ang ating video. Yan po mga kareaksyon. No? Tayo lamang po ang gumawa niyan sa buong YouTube community, sa buong mundo. Pinasulat po natin ang pangalan ng ating Pangulong Duterte dyan. Kasi siya yun the best, number one. At pinaka-the best na naging presidente sa ating bayan. O yan po. O di ba? O yun. O ito naman, anong klaseng presidente ito? At ito po mga kareaksyon talagang si Attorney Vic Rodriguez tsaka itong si Bangag talagang nagpalitan na po ng maangang na salita. Nagpalitan na po ng mga masasakit na salita. Ito po mga kareaksyon, pakinggan po natin. Lang sir na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court. Meron po ba tayong contingency? No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Meron po siyang ngayon, anong tawag doon? Destabilization daw. Di ba? Pinaparatangan niya si Congressman Ungab, si Pangulong Duterte, at si Senador Vic Rodriguez. Pinaparatangan po niyan destabilization ito. Oy, Bobong Marcos, nahuli kayo, hindi destabilization yan. Ang tawag dyan, huli. Oh, huli kayo, huli. Oh, di ba? Nahuli kayo. Di ba? Huli po sila, wala sila. Ano kaya masasabi dito ni Senator Vic Rodriguez? Ito po ang masasabi ni Senator Vic Rodriguez, ha? Pakinggan po natin mga kareaksyon, ha? Senator Vic Rodriguez, pasok! Iginiit ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez na hindi matitigil ang operasyon ng gobyerno kahit maglabas ang Korte Suprema ng restraining order kaugnay ng petisyon laban sa 2025 budget. Sa isang panayam, sinabi nito na ang layunin ng kanilang petisyon ay protektahan ang mga pondo ng publiko at maiwasan ang maling paggamit ng mga ito. Dagdag pa ni Rodriguez, ang hakbang na ito ay patunay ng kanilang paggalang sa konstitusyon at ang pagsunod sa rule of law sa pamamahala ng pondo ng bayan. Oh, Bobong Marcos, narinig mo ba yun? Hindi naman magsha-shutdown yan. Oh, di ba, baka iba yung nagsha-shutdown. Oh, di ba, baka nagsha-shutdown yung mga mga brain cells niyo dyan. Di po ba mga reaksyon? Tinatakot po ni Bobong Marcos, babalikan natin ha, tinatakot po ni Bobong Marcos sa sambayan ng Pilipino na kapag nagkaroon ng TRO, Temporary Restraining Order, ang GAA, yung GAA na pinirmahan ni Bobong Marcos, mag-shutdown daw yung ating gobyerno. Shutdown talaga. Oh, kahit naman hindi mag-shutdown para naman naka-shutdown na ngayon, di ba? Ano pa bang ginagawa natin ngayon, di ba? Asan yung flood control? Di ba? Asan yung pondo ng PhilHealth? Di ba? Asan yung, ano pa bang hinahanap natin? Trilyon pera ng ating lipunan. Nasaan? Hindi po pa mga reaksyon? Ngayon. Anong masasabi ni Bobong Marcos? Mag-shutdown daw. Shutdown. Ang babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang Hindi ako bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay kung patayin sila kaysa ipreso sila? Pakialam dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for making that comment. Pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, to make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun ang Chair. gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno. Nakita ko niyo si Bobong Marcos, nasa taas takot na takot. Hindi naman ikaw ang tinutukoy dyan. Hindi ikaw ang tinutukoy niya. Bakit? Dragati ka ba? Bobong Marcos, dragati ka hindi. Hindi ikaw ang tinutukoy niyan. Ang tinutukoy niya na yung mga nasa palipot ng Malacanang, di ba, nahuli na yun? Yun. Yun ang tinutukoy niya. Huwag kang matakot. Kinakabahan si Bobong Marcos, kinakabahan,
Hindi ka kasama sa listahan, huwag kang magalala. Kasama daw siya doon sa mga sinabi ng Pangulong Duterte na nakita niya. Kasama daw yung pangalan ni Bobong Marcos doon. Pero dito huwag kang matakot Okay lang yan, Bobong Marcos, okay lang. At doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang Hirain punto kita, lang ma'am. ito, Sabi niya, wala po akong planong pumunta ng impyerno, Mr. Chair. Sabi ni Pangulong Duterte, hihilain kita, ma'am. Alam mo na kung saan ka pupunta, O di ba si Ontiveros, pupunta siya sa impyerno, ayaw niya, hilay ng Pangulong Duterte. Ganyan po ang pagkakaiba ni BBM tsaka ni Duterte. Kaya inggit na inggit po si BBM kay Duterte. Kasi si BBM, adik ka ba? Tanong mo na yan, adik ka ba? Kaya ang Pangulong Duterte, adik daw po kayo sa fentanyl. Hindi, okay. Di ba? Ang fentanyl, nire-reseta yan ng doktor. Oy, Bobong Marcos, yung cocaine nire-reseta? Nire-reseta ang cocaine? Yung yung shabu nire-reseta? Hindi, di ba? Yung fentanyl, nire-reseta yan. Pain reliever yan. O inggit ka, wala nagreseta sa'yo sa fentanyl. Hingi ka sa Pangulong Duterte. Ano ba po kaya ang ginagawa niya? Ito. Gusto rin niyang pag-usapan ang tungkol sa immigration policy nito, pati ang tungkol sa kooperasyon ng Pilipinas at Amerika sa larangan naman po ng kalakalan at defense security. Wala pang pinal na petsa kung kailan magpupulong ang dalawa, pero kung matuloy ito na ang magiging pang-5 pagbisita ng Pangulong Marcos sa Amerika. Hindi siya nahiya. Ang Pangulong Duterte nga si Trump, siya nagpunta sa Pilipinas Sabi ng Pangulong Duterte, hindi ako pupunta dyan. Trump, tumawag si Trump. Hey, Mr. President Rodrigo Roa Duterte, can you visit me in my White House? I want to show you the White House. Yes, the White House is a White House. No, Mr. Trump, President Trump, no, you come here in the Philippines. I don't like to go there in the United States of America. Why you don't want to come here? Because there's a lot of American there. I don't like. Ngayon, kabaliktaran po ang gusto ni Bobong Marcos. Siya ay nagmamakalang magipag-meet kay Trump. Hey, Mr. Trump, when we can meet, I want to talk to you regarding the foreign aid. Yeah, foreign aid. Ayuda. Yeah. And I want to talk to you in regards with you know, I am not cocaine user. That is not true. That's a lie, okay? Sabi po ni Donald Trump. Okay, I'm busy right now. Later. We will talk later. Joke lang po yun. Pero baka ganun ang sinabi, hindi natin alam no? Anyway, mga ka-reaction, tuloy po natin Tuloy natin. Nanawagan po naman ang COMELEC sa Philippine National Police para suspindihin muna ang Oplan Katok o pagbabahay-bahay ng mga pulis para daw po sa pag-check ng mga baril ng mga gun owners sa habang umiiral ang election period at gun ban. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mas mainam na ihinto muna ito para nga hindi magamit sa pamumulitika ang mga pulis at maiwasan daw po ang anumang issue ng pananakot sa mga botante. Pero giit ni PNP Chief General Romel Barbil, normal daw po na police procedure ang Oplan Katok. Hindi raw ito basta-basta ng tatarget ng kung sino-sino lamang dahil mga may pasong lisensya po ng baril ang dinadalaw ng mga pulis. Nakatagda po makipagpulong sa Martes ang PNP sa COMELEC para bigyan linaw ang mga agam-agam tungkol sa Oplan Katok. Nabisto naman po Oplan may katok. Okay, Marbil, ang Oplan daw ninyo may katok. Oplan may katok. Oplan Katok lang po, Ay, hindi sorry may po. katok. Opo, Ay, sorry po. para malinaw lang. Samantala mga Barbil, normal daw po na police procedure ang Oplan Katok.
Hindi raw ito basta-basta ho nang tatarget ng kung sino-sino lamang dahil mga may pasong lisensya po ng baril ang dinadalaw ng mga pulis. Nakatakda po makipagpulong sa Martes ang PNP sa COMELEC para bigyan linaw ang mga agam-agam tungkol sa Oplan May Katok. Oplan Katok. Nabisto naman po. Oplan Katok lang po. Ay, Hindi sorry may po. Katok. Opo, Ay, sorry oo, po. para malinaw lang. Samantala mga kapatid, sa iba pang mga balita, bistado ang 5 Chinese na umano'y nag-ESPya sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy sa Palawan. Sa unang tingin, mistulang turista lang ang mga suspect pero napansin daw ng mga residente ang kahina-hinalang kilos habang kinukuhanan ng mga ito ang larawan at video ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Naglagay din daw ng CCTV sa lugar ang mga suspect nang walang pahintulot. Ayon sa NBI, nagpakilalang Taiwanese tourist sa mga nahuling Chinese national. Inaalam pa kung konektado sila sa unang inarestong Chinese spy kamakailan lamang na si Deng Yuanxing. Maaari namang itinanggi ng umano'y leader ng grupo na nag-eespiya sila rito. Naghahanap lamang daw sila ng maaaring gawing negosyo. Tila bad trip naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa pangingialam ng China sa idineploy na Typhoon missile launcher sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, wala raw karapatan ng Beijing na mangialam sa mga armas dito sa bansa. Lalo't hindi rin naman daw tayo nakikialam sa malalakas na missiles ng China. Matatanda ang binatikos ng Beijing at pinatatanggal nila ang naturang missile launcher ng Amerika na idineploy sa Lawag Airfield. Inilipat po yan sa ibang bahagi ng Luzon. Inalok naman yan ng deal o kasunduan ng China kung gusto talaga nitong alisin ng Pilipinas ang missile launchers. Make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And we'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Yan nga po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Nakita po na yung mentality niya. Halimbawa, sinabi ng China, ititigil na namin, sige, alis na kami, tigil na, wala na. So, ibinalik po natin lahat. Typhoon, lahat po yan, binalik na natin sa Amerika. Maya-maya, nandiyan na naman ang China. Ano naman, tatawagan na naman natin yung Amerika. Hey man, can you bring back all this missile and Typhoon? Because the Chinese, again, harassing us. Come on, hurry up, bring us the Typhoon missile. So the Chinese will get mad again. Come on. Hey man, Mr. Trump. Oh, yeah. All the America, the Chinese are around the Zambales again. Send us the China, Peter! Naku po. Ganun ba magkaroon ng Ganun ba magsabi ng foreign policy? Ganun po ba? Ito, pakinggan po natin ito mga kareaksyon. Ito, isa pa ito eh. Mga tuta ito ni Tamba at ni Bangag. Ito po. Latest sa isinasagawang rally dyan. Aga nagsimula na ang ulan dito, ngunit hindi nagpapatinag ang tinatayang libo-libong mga nakikilahok sa isinasagawang kilos protesta ng mga koalisyon ng Tindig Pilipinas, Akbayan Party List at iba-iba pang grupo. Suot ng puting damit, sigaw ng mga ito ay anong petsa na impeach Vice President Sara Duterte. Bandang alas 7 ng umaga kanina nang magsimulang dumagsa ang mga rallyista dito sa EDSA People Power Monument. Alas 8 ng umaga naman nagsimula ang kanilang programa kung saan dumalo ang ilang religious leader at mga representante ng party list. Anila matatapos na ang Enero, ngunit wala pa ring aksyon ang Kongreso sa mga impeachment complaints laban kay VP Duterte. Nakabantay naman ang mga kawani ng Philippine National Police sa lugar. Nakasara sa trapiko ang kalahati ng kalsada ng White Plains Avenue kung saan nakapwesto ang stage ng mga rallyista. Maaari namang makadaan ang mga motorista sa parehong westbound at eastbound ng White Plains. Ngunit pinapayuhan ng mga ito na dumaan na lang sa alternatibong ruta. Nakatakda namang magtapos ang programa at kilos protesta. Ang dami pong nag-attend ng rally 10,000 daw yan, 10,000. Dito sa EDSA People Power Monument, alas 12 ng tanghali.
Aga mamayang alas 2 naman ng hapon ay nakatakda ang kilos protesta ng isa pang grupo ng dyan sa may EDSA Shrine sa kanto ng EDSA. Binabalita talaga ng mainstream media yung rally nila. Yung rally po nila, 2 bus lang. Tapos sabi nila 10,000 daw. At Ortigas Avenue. Ito naman ay kilos protesta laban sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kanyang administrasyon maging ng Duterte administration o dating administrasyon ng Duterte. Yan ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Si Asher Cadapan, thank you so much, Asher Cadapan. Shout out sa iyo, doon sa pagbubulgar mo, doon sa katarantaduan nila dyan. Ito pagyan natin ito. 10,000 daw, 10,000. Of course, po, diretso po yung ating trabaho po yan. It's not prohibited by the election kasi trabaho po. Ito daw po yung may katok, Oplan may katok. Of course, po, diretso po yung ating trabaho po yan. It's not prohibited by the election kasi trabaho po talaga ng pulis po namin talagang to really to locate mga firearms and to account all our firearms. O tuloy-tuloy po yan, wala po yan. Hindi po na pinagbabawal yan kasi normal police duty po yan. Trabaho po ng PNP natin to account all the firearms po natin. Walang dapat na ikabahala ang Commission on Elections sa ginagawang Oplan Katok ng pambansang pulisya. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, tanging ang mga gun owners na paso ang lisensya ng baril ang kanilang kinakatok upang ipaalala na kailangan na nilang mag-renew ng lisensya. Mayroon aniya silang listahan base sa kanilang data system kung sino ang mga expired na ang lisensya ng baril na kailangang katukin. Ang kinakatok lang po namin yung mga unregistered firearms. Hindi po lahat ng bahay kinakatok namin Yung may mga baril na hindi po lang rini-register kasi gusto namin i-account. Kasi kung hindi mo ma-register, we have to get it. Yun yung baril na yan. Kasi, di ba, may mga tao dyan, nalilimutan nila. Asa na yung baril? That's the purpose ng katok. Tiniyak din ni Chief PNP na hindi magagamit sa politika ang Oplan Katok at hindi rin ito hahantong sa harassment. Ang sinasabi ko nga, yung Oplan Katok is purely dun sa mga taong meron pong unregistered firearms. We just want to account all their firearms. Bakit tanong namin, bakit hindi nyo pa napaparegister? Yun ang po yung gusto po namin. Kaugnay nito, sinabi ng PNP na makikipag-usap sila kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa susunod na linggo upang ipaliwanag ang Oplan Katok ng PNP. Nauna nang sinabi ng COMELEC na dapat na ihinto ng PNP ang Oplan Katok ngayong election period hanggat hindi na ilalatag sa COMELEC ang operational guidelines nito. Leia Ilagan, UNTV. Si Marbil po, napakatapat na niya, napakatapat na tauhan. Tauhan po yan, tamba ba o si Ngagba. Di ba? Meron silang alam na Oplan Katok. Oh. Nakatok sila. Hindi, Oplan Katok. Di ba dapat Oplan Bakal? O yung mga baril, di ba? Oplan Bakal. Sa kanila hindi, Oplan Katok. Anyway, kailangan pa bang house to house yung mga yun? Hindi ba natin sila pwedeng ipatawag? Padala natin sila ng sulat. Ipatawag natin sila sa Kampo Krame para i-rehistro nila yung mga baril. Kung ayaw nilang i-rehistro, i-surrender. Surrender nila. Dapat talagang kakatukin na kada bahay, gano'n. Gano'n? Oy, may baril ka! Rehistro, ayaw. Balik dito. Hindi ba pwedeng padala ng sulat yan o tawagan lang? Hey, pare, di ka pa nakakapag-renew ha? Problema yan, oh. Gano'n, huwag kayo magpagod.